Pagdating sa mga aso na walang takot, may mga lahi talaga na hindi lang puro lakas, kundi may tapang ding kayang humarap sa kahit anong panganib. Nakita mo na ba ang asong sobrang tapang na kaya niyang manghuli ng layon at puma? O yung kayang harapin ang oso at lobo gamit ang kagat na parang bakal sa tindi? Baka narinig mo na rin ang tungkol sa mga sinaunang mandirigma ng Roma, mga tapat na alagang aso na lumalaban sa tabi ng mga sundalo sa loob ng arena. Sa ngayong araw na ito, welcome back sa panibago na namang episode ng Noel Polo TV. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang 10 sa pinakamatatapang na asong kilala ng sangkatauhan. Bawat lahi ay may sariling kasaysayan at katangian na dahilan ng kanilang pambihirang tapang. Malalaman mo rin ang kanilang mga kwento ng kabayanihan, ang lakas na hindi mo aakalain, at kung bakit sila hinahangaan bilang tagapagtanggol sa kanilang mga bayan. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil ipapakilala namin ang halimaw mula sa silangan, isang aso na may kagat na abot ng higit 700 PSI at ito ay mas malakas pa sa layon at ka-level ng hyena. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Anatolian Shepherd. Ang Anatolian Shepherd ay hindi lang kilala sa laki na umaabot ng hanggang 29 inches ang taas, kundi pati na rin sa matinding tapang. Nagmula sa magagaspang na kabundukan ng Turkey, ang lahing ito ay may napakatinding kagat na umaabot sa 743 PSI, sapat para makalaban sa mababangis na hayop tulad ng lobo at oso na nagtatangkang umatake sa kanilang binabantayang kawan. Libo-libong taon na silang ginagamit bilang tagapagtanggol ng mga alagang hayop laban sa malalaking mandaragit, at hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang likas nilang tapang. Ang ugat ng katapangan ng Anatolian Shepherd ay nakaugat sa kanilang matinding pakiramdam ng tungkulin at likas na pagiging tagapagtanggol. Tahimik pero may paninindigan, mahusay silang manggulat gamit ang laki ng katawan at umuugong na tahol na kayang magtaboy ng sino mang pumasok sa kanilang teritoryo. Dahil sa kanilang kakayahang magdesisyong mag-isa at kumilos ng walang utos, madalas din silang gamitin ng militar sa mga mapanganib na misyon. Number 9, Staffordshire Bull Terrier. Ang Staffordshire Bull Terrier, na karaniwang nasa 16 inches ang taas, ay tila maliit pero huwag magpalinlang. Sa loob ng maliit na katawan nito ay ang pambihirang lakas at tapang. May kagat itong umaabot sa 328 PSI, isang patunay ng malakas nitong panganabahagi ng likas na pagiging palaban. Galing England, orihinal silang pinalaki para sa bullbiting, pero kalaunan naging paboritong bantay ng pamilya dahil sa kanilang katapatan at walang takot na pag-uugali. Bagamat madilim ang bahagi ng kanilang kasaysayan sa dogfighting, doon din nila nakuha ang tibay ng loob at kakayahang manatiling matatag sa gitna ng panganib. Sa katunayan, ginamit pa sila noong World War II bilang tagapaghatid ng mensahe at tagabantay, isang patunay ng kanilang katapangan sa ilalim ng matinding sitwasyon. At kahit mukhang mabagsik sa unang tingin, kilala rin ang Staffy bilang mapagmahal, lalo na sa mga bata, kaya nga tinatawag sila ng ilan na nanny dog. Number 8, Rhodesian Ridgeback. Ang Rhodesian Ridgeback na umaabot ng hanggang 27 inches ang taas ay sagisag ng tapang at lakas. May kagat silang may lakas na 224 PSI, sapat para mapagsabay ang bilis at lakas sa pakikipaglaban sa malalakas na kalaban. Galing sa Southern Africa, orihinal silang pinalaki para manghuli ng layon at ang katapangang ito ang nananalaytay pa rin sa kanilang dugo. Kailangan noon ng aso na hindi lang malakas at matibay, kundi may tapang na kayang harapin at iligaw ang isa sa pinakadelikadong mandaragit ng kalikasan. Dahil dito, naging natural na tagapagtanggol sila ng kanilang pamilya at handa silang lumaban para sa kanilang minamahal. Ang kakaibang guhit ng balahibo sa kanilang likod o tinatawag na ridge ay nagpapakita ng kanilang natatanging lahi at pinagmulan sa Afrika. Kilala sila ngayon bilang epektibong bantay sa bahay, tahimik at kalmado kapag walang panganib, pero agad na alerto at handang umatake kung may banta. Number 7, Fila Brasileiro. Ang Fila Brasileiro na umaabot ng halos 29.5 inches ang taas ay isa sa mga higante sa mundo ng aso at may kagat na higit sa 400 PSI. Ang lakas na ito ay sumasalamin sa tunay nilang papel bilang matatapang na tagapagtanggol at bihasang taga-subaybay. Nagmula sa Brazil, pinalaki ang lahing ito para sa pangangaso ng malalaking hayop, pagbabantay sa mga alagang hayop at pagbibigay proteksyon sa malalawak na lupain. Ngunit ang pinakakilala nilang katangian ay ang tapang, isang katangiang hinubog sa kasaysayan kung saan ginamit silang panghuli ng mga tumatakas. Ang kanilang trabaho noon ay hindi lang basta pagdakip, kundi paghawak ng hindi nananakit, kaya naman kailangan nila ng matinding lakas, tapang,
at disiplina. Ang katapatan ng fila Brasileiro ay walang kapantay at likas na protektado sila. Kilala sa Brazil ang salitang ojerisa na naglalarawan sa ugali ng lahing ito, isang matinding pag-iingat at di pagtitiwala sa mga estranghero, at isang matibay na paninindigang protektahan ang kanilang teritoryo. Sa ngayon, ginagamit pa rin sila sa mga security at military operations sa Brazil dahil sa kanilang walang takot na ugali at matalas na instinct sa pagbabantay. Number 6, Neapolitan Mastiff. Ang Neapolitan Mastiff ay kilala sa kanyang dambuhala at nakatatakot na anyo. Umaabot sila ng hanggang 31 inches ang taas at may kagat na umaabot sa 550 PSI, isang kombinasyon ng laki at lakas na hindi mo gugustuhing kalabanin. Nag-ugat ang lahing ito sa sinaunang Roma kung saan ginamit sila sa mga labanan sa arena laban sa mababangis na hayop at bilang mga aso ng digmaan na kasamang lumalaban ng mga sundalo. Ang kasaysayan nila ay puno ng karahasan at katapangan na siyang humubog sa kanila bilang isa sa mga pinakamatapang na tagapagtanggol sa buong mundo ng aso. Pero ang tapang ng Neapolitan Mastiff ay hindi lang dahil sa lakas ng katawan, kundi pati sa tibay ng isipan. Likas sa kanila ang proteksyon. At dahil sa laki at lakas nila, sapat ang presensya nila para pigilan ang kahit sinong sumubok kahit wala silang gawin. Ang kanilang makapal at maluwag na balat at matibay na buto ay dinisenyo para makasurvive sa mga atake. Nakakatanggap sila ng pinsalang maaaring magpahina sa ibang aso pero nananatili silang nakatayo at handang lumaban. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ginagamit pa rin sila sa mga operasyon ng pulisya at militar. Hindi lang dahil sa lakas nila, kundi dahil sa kakayahan nilang pigilan ng banta, kahit hindi na kailangan pang umatake. Number 5, Rottweiler. Ang Rottweiler ay may matatag na tindig na umaabot ng hanggang 27 inches ang taas at may matinding kagat na 328 PSI, isang malinaw na simbolo ng lakas at tibay. Ang pinagmulan ng lahing ito ay maituturo pa sa panahon ng Roman Empire kung saan ginamit silang magbantay at magpastol ng mga hayop, pati na rin sa paghila ng mga karitong may lamang karne patungong pamilihan. Sa paglipas ng panahon, nahasa pa ang kanilang kakayahan at tapang. Kaya naman sa ngayon, kinikilala na sila bilang isa sa pinakamahusay na mga bantay na aso sa buong mundo. Ang likas na katapangan ng Rottweiler ay mas pinatindi pa ng kanilang matinding katapatan at katalinuhan. Dahil dito, isa sila sa mga pangunahing pinipili para sa mga trabaho sa militar at pulisya sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa gera o krimen ginagamit ang lahing ito, kahit sa mga search and rescue missions, sa pagbabantay ng tahanan o bilang service dog, napatunayan na nilang maaasahan sila. Isa sa mga hindi malilimutang kwento ng katapangan ng Rottweiler ay ang papel nila sa mga search and rescue efforts matapos ang 9/11 attack sa New York. Number 4, German Shepherd. Ang German Shepherd, isang malaking lahi na umaabot ng 26 inches ang taas at may kagat na 291 PSI, ay isa sa mga pinakakilalang lahi ng aso sa buong mundo. Binuo sila sa Germany noong unang bahagi ng ika-20 siglo para sa pagpapastol ng tupa, pero dahil sa katalinuhan at versatility nila, agad silang naging paborito sa iba't ibang larangan, mula sa trabaho ng pulisya at militar hanggang sa pagiging bantay ng tahanan. Kilala sila sa kanilang tapang, talino, at kakayahang matuto ng mabilis, kaya't likas na matapang ang German Shepherd. Mayroon silang malakas na instinct sa pagbabantay at sobrang taas ng trainability, kaya't bagay na bagay sila sa mahihirap at sensitibong trabaho gaya ng search and rescue, K9 units, at maging service dog para sa mga may espesyal na pangangailangan. Isa sa mga pinakapahalagahang katangian ng lahing ito ay ang kanilang papel sa military service. Madalas silang gamitin sa pagbabantay ng mga sensitibong lugar at sa paghahanap ng mga pampasabog, isang patunay ng kanilang talino at tapang na pang world class. Number 3, Doberman Pinscher. Ang Doberman Pinscher na may taas na umaabot ng 28 inches ay may matalim na anyo at kagat na umaabot sa 305 PSI. Binuo sa Germany noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ng isang tax collector na si Louis Doberman. Ang lahing ito ay sinadyang palahing maging matapang at mapagkakatiwalaang kasama, isang asong may kakayahang protektahan ang kanyang amo mula sa kapahamakan. Pinaghalo ang liksi, lakas, at talino ng Doberman, kaya't bagay na bagay sila sa mga tungkulin tulad ng trabaho sa pulisya, militar, at pagbabantay ng pamilya. Likas sa kanila ang tapang at lalo pa itong pinatindi ng kanilang katalinuhan at matinding katapatan.
Kilala sila sa bilis ng reaksyon at kakayahang tasahin ang banta at tumugon ng eksakto at kontrolado. Isa sa mga kilalang kwento tungkol sa kanila ay ang paggamit ng mga Doberman bilang mga guard dog noong World War II, kung saan tinagurian silang devil dogs dahil sa tapang nila sa harap ng panganib. Pero sa kabila ng matapang nilang imahe, napakamalambing at mapagmahal nila sa kanilang pamilya. Number 2, Borbol. Ang Borbol, na umaabot ng hanggang 28 inches ang taas, ay sagisag ng matinding lakas at may kagat itong umaabot sa 850 PSI. Nagmula sa South Africa, pinalaki ang lahing ito noong ika-17 siglo ng mga Dutch settler gamit ang malalaking asong dinala mula sa Europa. Ang pangunahing papel ng Borbol ay protektahan ang mga tahanan mula sa mababangis na hayop at masasamang loob, isang tungkuling ginampanan nila ng may kahangahangang tapang. Ang tunay na pinagmumula ng katapangan ng Borbol ay ang natural nilang instinct sa pagbabantay, kasabay ng lakas na halos walang kapantay. Kilala sila sa pagiging kalmado kahit may pressure at sa kumpiyansa nila sa sarili, na siyang dahilan kung bakit kahit ang presensya lang nila ay sapat na para tumigil ang banta. Madalas silang gamitin bilang mga bantay sa mga bahay at sakahan sa Africa, kung saan ang presensya nila ay simbolo ng proteksyon. Pero sa kabila ng malupit na potensyal nila bilang bantay, kilala rin sila bilang mapagmalasakit sa kanilang pamilya, lalo na sa mga bata, kung saan nabubuo ang isang matibay na ugnayang mapagprotekta. Number 1, Bull Mastiff. Ang Bull Mastiff ay isang lahing may nakakatindig balahibong presensya at umaabot sila ng 27 inches ang taas at may kagat na 552 PSI. Binuo sa Britain sa pamamagitan ng paghahalo ng Mastiff at Bulldog, layunin ng lahing ito na magbantay laban sa mga magnanakaw ng hayop sa malalawak na lupain. Ang tungkulin ng Bull Mastiff ay hindi umatake agad, kundi tahimik na sundan ang banta, lapitan ito ng palihim at pigilan ng hindi sinasaktan. Ang kanilang tapang ay nagmumula sa likas nilang pakiramdam ng tungkulin at dedikasyon sa pagbabantay. May malalim silang instinct sa proteksyon na sinamahan pa ng lakas ng katawan, kaya naging isa sila sa mga pinakamahusay na tagapagtanggol sa mundo ng aso. Ginagamit rin sila sa mga operasyon ng militar at pulisya, lalo na sa mga trabahong nangangailangan ng lakas, resistensya at katapangan. Ngunit sa kabila ng seryosong anyo at dedikasyon sa trabaho, kilala rin ang Bull Mastiff bilang tapat at mapagmahal na alaga at madaling nakakabuo ng matibay na koneksyon sa kanilang mga amo. Sana'y nag-enjoy kayo sa paglalakbay natin sa mundo ng mga asong walang takot. Para sa'yo, aling lahi ang pinakamatapang? I-comment mo na sa baba at sabihin kung bakit. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamanghang content tungkol sa mga aso.